nakakatakot, parang may nakatingin sa akin ah. Nakikita nyo may ano po, may mga bote kang gumalaw yun. Ganun guys oh, ganyan kadilim, no? Buti ngayon may ilaw pa ng flashlight ko, pero kung wala ito, ganyan kadilim oh. Yan, ganyan kadilim ang kanilang. Yan guys, mega love shoutout. Nandito tayo guys sa may Pasig River Esplanade. Papunta tayo sa phase 4. Tingnan natin kung makalusot tayo kasi nung nakaraan parang temporary naka-block. So ang nangyari na lang, doon na lang ako nag-update sa phase 3. So ngayon dito tayo papunta sa phase 4. So tingnan natin kung makalusot tayo dyan sa ilalim ng MacArthur Bridge. So dito banda, medyo konti pa lang yung mamasyal. Usually unlike sa phase 3 na talagang marami namamasyal doon dahil nga sa kainan dito pag ito nilagyan nila ng kainan kasi tiyan nakikita ko malapad eh. Kung maglagay supposing maglagay sila ng kainan dito, itong side na to i-cover, walang problema hindi naman yan buong hanggang Quezon Bridge ay lagyan. Maglagay lang sila ng ilang stall dyan para dagsahin din ito ng tao. Ngayon ito yung likuran na bahagi ng post office. Yan pong post office guys oh. So nasunog yan nung nakarang taon pa may content din ako dyan nung nasunog na yan, naka-live ako. So itong likuran na bahagi ng post office medyo bakante actually pwede itong gawing detour daanan. Sana buksan ito sa public para madaanan ulit. Ito ay tagos doon sa phase 4 yung pinaka-plaza niya. Mamaya madaanan natin yun. So yan ang post office parang nakakatakot ano kaya mangyari kung pupunta ka dyan sa loob niyan yan ay matagal na ring building dito sa Pilipinas although na-renovate na yan, pero ito ay sa kasaysayan ito ay binumba pa ng mga Hapon. Parang nakakatakot, parang may nakatingin sa akin Kung hindi lang to pasyalan, nakakatakot yan. Kaso pasyalan dito yan. So yan ang likuran na bahagi ng post office. Ang likuran na harapan yan, siyempre nakikita naman natin palagi. So kung hindi lang ito pasyalan, nakakatakot to dito. Ito yung lugar dati maraming mga homeless dito lang sila naggagawa ng kubol dito lang yan sa gilid guys. Kaya actually nakailang raid nga dito dati kasi alam nyo ang may tagos ito na underpass dito sa ilalim ng MacArthur Bridge. Makikita natin yan. So dyan lang sila tumatagos, hindi dito sila gumagawa lang sila ng mga kubol-kubol dito. Uy. So yan itong likod or location na to. Talagang maraming mga homeless na gumagawa ng kubol dito. Although ako guys naawa din ako sa mga homeless na yan. Na kapatid natin Pilipino din naman. Pero minsan kasi sila ang naging dahilan minsan ng mga
pagnanakaw, mga addiction, kami sa nagkukubli yung mga rugby boys, no. So ito yung lugar na yan, ano. Nakita ko pa dati ilang beses itong ni-raid, ano, yung mga clearing team, no, ng Maynila, no. Yan. Yan ang istorya diyan. So proceed tayo guys, ano, sa phase 4, no. Lapit na tayo sa MacArthur Bridge. Yan, ang MacArthur Bridge. Nung nakaraan, ano guys, may nakita ako na isang tao, no, bumaba dun sa kabila pero madilim na, no, hindi na natin makikita. Yan. So yan ang sinasabi kong underpass guys, oh. Tagos yan doon sa kabila, no. Siguro pag nabuksan na ang natapos na ang construction ng plaza diyan na part ng Pasig River Esplanade, baka buksan ito at saka baka i-repair nila yan. So yan, oh. So sa ngayon may tubig, no. Tagos yan doon sa kabila, hindi na natin makita yung kabila kasi may under construction yan diyan, no. So may tubig siya. Yan, eh. So siguro pag natapos na yung construction dyan or yung plaza, ito ay bubuksan na. No, pwede lang madaanan to. Malaking bagay din to, no? Kasi dati alam nyo, yung underground na yan, ginagawang taguan lang yan, no, ng mga kapatid nating lulong, no, sa solvent. Yan. Yung area na yan. So dito yan sila. O diba? Kaya napakalaking bagay itong ginawa, no, na Pasig River Esplanade. Kasi maraming lugar, no, tulad nito, ang dating na nakakatakot ngayon ay naging masaya na. Yan. At siyempre ito naman ang MacArthur Bridge, no? Palagi nga namumblema dito ang barge, no? Actually, dahil yung height niya, yung vertical limit niya ay masyadong mababa at isa pa, ang tumbok nila dyan, yung gitna, which is yun yung mataas na bahagi. Pag diniretso naman nila yan, yung tumbok nila doon, matatamaan nila ang haligi naman ng LRT bridge. O diba? So talagang strategic, no, ang lugar nito. Strategic talaga kasi strategy talaga yung gagamitin nila, eh. So ito naman ang tatagos tayo sa MacArthur Bridge, ano. So dito yung lugar na yan guys, ito nga lugar na yan ay dito dati, imagine nyo guys, dati dito sila natutulog. O yan yung mga space na yan, dyan sila dati natutulog. Yung mga walang matulugan o yung mga kapatid natin na lulong sa solvent, no, dyan sila natutulog, diba? So imagine mo, natutulog sila dyan pag dumaan ng sasakyan ganyan, no, dumadagungdung. Yan ako nakikita nyo may ano po, may mga bote. May mga buti ng mineral at karton, no? So malamang na nung under construction pa itong Pasig River Esplanade, naiwan na nila yan nung umalis sila. So itong Pasig River Esplanade, no, nakakabuti sa mga lugar na kung saan ay pinagtataguan nitong mga solvent boys. At kahit dyan, gabi kasi ngayon, hindi natin makikita. Kahit dyan sa kabilang haligi na yan, may nakatira din dati dyan. Kasi
dumaan kami dito, may bangka dati dito, no, na pwedeng sumakay, may bayad, pero hindi nila tinuloy. So nakikita pa namin yung ilalim na yan, may makubol, no. So ngayon wala na, no, nilinis na. So yan, no. So yan ang lungga dati nila. Grabe, no, makin mo guys, oh. Ganyan kadilim, no. Buti ngayon may ilaw pa ng flashlight ko. Pero kung wala ito, ganyan kadilim, oh. Yan. Ganyan kadilim ang kanilang tataguan. Siguro may lighter din sila or may flashlight sila na gamit. So, para makita nila ang kanilang tutulugan. Ano, yan. So, ayan. So, dito na tayo. Tatagos na tayo sa LRT Bridge. So dyan dati sila dumadaan guys, oh. May improvise sila na ladder dati dyan. Hawak sila sa poste tapos baba na sila dyan, oh. Yan. So, diba? So diskarte talaga para para mabuhay, ano. Yun lang yung napansin ko dito guys, ano. Medyo konti pa lang yung tao. Yan. Kasi ang dinudumog ng tao yung may mga kainan. Pag ito natapos ng plaza na to, malamang lagyan nila yan ng mga kainan dito. Ito yan eh, no? Ito guys, oh. Tanggalin mo lang yung yung temporary na cover na yan. Yun, no? Yung kinoconstruct na plaza. So malamang na kung matapos yan, lagyan nila ng mga kainan yan dyan, ay malaki, no? Maganda ang lugar na ito. So papunta na tayo sa Quezon Bridge. Ayan. Wow, sana all. So dito talaga, ideal talaga kung may kadate ka. Dito yung maganda kasi makapag-usap kayo ng mabuti. Ano? Yan. Kapag-usapan nyo talaga at makapagplano kayo ng mabuti. Yan naman ang Quezon Bridge. So no need to explain, no? Quezon Bridge. So nakapangalan yan sa ating dating presidente, si Manuel L. Quezon. And of course, yan ay Quezon Avenue na, no, papunta sa Quiapo, no. So, pasalamat din tayo sa pag-construct nitong Pasig River Esplanade. Dahil nakadaan tayo sa ilalim nito. Palagi tayo sa taas lang tayo dumadaan. So ngayon, ang napansin ko naman dito guys, yung mga ibon. Ang balin sa sayaw. Ito, pag araw, marami yan sila. Hindi yan guys, hindi yan paniki ha. Yan ay balin sa sayaw. So makita nandito sila. Perfecto na bahayan nila eh. Yung ilalim ng tulay dahil hindi sila may istorbo dyan. Sino ba nga pupunta dyan? So, di ba? So hindi sila may istorbo. Isa na yung point. Isang point pa, tubig. So tubig, walang problema. And then pagkain. Ang tubig kasi marami ang mga minsan pag napansin nyo, bigla silang dadive. So may nakikita silang pagkain yan. So yan o, yan, baling sa sayaw. Sa gabi-gabi na, siguro nakakit sila sa ilaw, no? Ang baling sa sayaw. Yan sila, no? Ang kanilang pugad, yun yung sikat, no, sa Palawan.
na kinukuha ng mga residente doon. Mahal, no? Mahal yan pag bininta mo sa mga restaurant. Ginagawang soap yan, no? Mahal ang soap niyan, guys, Balin sa sayaw. So malamang dito sa ilalim na yan, sa ilalim dito may mga pugad sila diyan. Or dito sa tulay, no? May mga pugad sigurado sila diyan. No? Ang pugad nila kasi, guys, hindi sila gumagamit ng mga dahon. Ang pugad nila ay laway nila mismo. Yan. May nagsisigaw-sigaw dito. Ano kaya yun? May nagsisigaw dito? Puntahan niya natin. Pero, may mga estudyante. Estudyante sa gubat. May mga estudyante dito sa gubat ng Arroceros Forest Park. Ito, guys, ang Arroceros Forest Park. Ito yung advantage sa lugar na ito. Kasi yung Arroceros Forest Park, dito mo talaga ma-experience yung gubat dito sa gitna ng syudad, no? Yan. So, puntahan din natin yan. Walk tour natin. So, pakita muna natin ang Quezon Bridge, no? Yan. So, nandito na tayo sa Arroceros Forest Park, ano? So, ang narinig nating sigaw, mga estudyante pala yan, no? Dito sila sa gubat. Pero hindi naman nakakatakot, no? Kasi yung gubat na to ay isa itong park. Pasokin natin ngayon ang gubat. Ito, guys, imagine nyo na lang kung hindi ito park. O, diba? So, mag-isa kang papasok ngayon sa gubat. O, diba? Mag-isa ka lang. So, makikita mo mga punong kahoy. So, halimbawa, walang ilaw na yan. Diba? So, ganyan ang sitwasyon paggabi sa gubat. Pero ngayon, hindi nakakatakot kasi nga park ito. May ilaw at alam mo na may mga security guard na nagbabantay dyan. Diba? So, wala tayong makikita kasi madilim. Ang nakikita lang natin ay yung mga nakalagay na ilaw sa gilid sa pathway. Pero alam nyo, kahit na sabihin natin na park, hindi pa rin nawawalan ng mga insekto, no? Mga kamandag na insekto. Dahil ito ay gubat and baka malamang may ahas. Pero sigurado, pag maraming tao, wala namang ahas na pupunta na dito. Pero sabi nga, gubat to, no? Naggawa ka ng gubat, parang naggawa ka na rin ng mall. So, ang gubat ay puntahan talaga yan ng mga anong klaseng iba't ibang klaseng hayop at insekto. Narinig na natin yung music dito. Kung may mag-date ka, the best na puntahan to, no? Talagang ma-enjoy nyo dalawa. Madilim, no? So, imagine nyo, no? Kung ikaw lang mag-isa at naglalakad ka sa gubat. O, diba? Kahit nga ngayon nga lang, no? Alam ko na may mga namamasyal, may security guard. Pero parang nakakatakot pa rin ang portion na to, walang tao. Parang nakakatakot pa rin, So, diba? Baka mamaya yung upuan, biglang gumalaw yun. So, parang natakot din ako, no? Imagine mo lang, Pero ngayon, siyempre,
Ang sa isip mo, may security guard dyan, may mga namamasyal, you know. Diba? So, off limit na yata tayo dyan kasi may mga flaglet. So, balik tayo. Doon tayo labas sa kabila. Dito pala, ano. So, yan ang update dito guys, ano. Pasig River Esplanade. Aroseros Forest Park. Maraming pasyalan dito na ma-enjoy guys, ano. Dito lang yan sa Maynila guys, ha. Dito lang yan sa Maynila. Ang Aroseros Forest Park ay malapit lang yan sa LRT Central Station. At ang Pasig River Esplanade, pwede ka naman dyan bababa sa may main post office yung nasunog. Yan. Salamat po guys, sa exit na tayo. Salamat.